Day 3 in Hanoi. Ngayong araw, we wanted to dive deeper, not just into the places, but into the stories that shaped this city. From ancient temples to powerful historical landmarks, from iconic local food to everyday experiences, this day showed us a different side of Vietnam. Kaya samahan niyo kami as we uncover the heart of Hanoi. To start our day, we had buffet breakfast at the Champton Hanoi Hotel. Ang daming variety ng Vietnamese dishes. Sobrang sophisticated ng presentation, from local Vietnamese food to Western breakfast options. Nagpagawa pala ako ng traditional hot pho, and ginawa talaga siya in front of me. Ang bango, super aromatic, ang sarap higupin ng sabaw. Nagpagawa din ako ng scrambled egg na nilagyan ko ng lahat ng toppings. Syempre, libre na yun eh. Di lubos-lubosin na natin. Tapos, niluto rin siya sa harap ko. Very professional talaga yung mga chef dito. Ang ganda ng customer service nila. Well, actually, sa buong Vietnam in general. Yung pho, grabe ang daming laman. Very healthy kasi ang daming vegetables at ang linis ng broth. Yung scrambled egg naman, medyo malasado, which is perfect kasi ayoko ng sobrang dry. Nag-try din ako ng desserts pero mostly fruits na lang kasi puro matatamis na yung mga kinakain ko for the past few days and nananaba na kami ni Mark as in. Today, medyo chill lang kami. Hindi kami masyadong gumising ng maaga kasi wala kaming tour guide, wala rin kaming driver. So DIY lang lahat today. Mag-walk lang kami around Hanoi and puntahan lang namin yung mga popular destination. Siguro we'll just walk around 15 to 20 minutes every destination. Alam nyo yun, para ma-maintain lang namin yung fitness namin kasi minsan hindi kami nakakapag-exercise. But this morning, nag-jog ako. May gym kasi sila dito. Meron silang cardio machine. Nag-treadmill lang ako. Napakaganda guys ng dining area nila dito sa buffet breakfast. May malaking window tapos nakikita mo yung Hanoi City sa baba. Tapos in terms of food guys, sobrang sarap ng mga pagkain nila dito. Alright guys, hindi na ako masyado magkasalita pa kasi nagmamadali din kami, may mga pupuntahan kami. So abangan nyo lang yung mga activity namin later today. Very exciting kasi marami kaming pupuntahan at ipapakita sa inyo. Guys, puntahan lang natin yung nila, yung swimming pool nila. Meron silang swimming pool dito sa pinakataas, sa roof deck. Yan ang kanilang swimming pool. Hindi naman ganoon kalaki pero at least may swimming pool sila, di ba? Medyo may kalamigan ngayon dito sa Vietnam 14-15 degrees Celsius minsan, so wala talaga maliligo. Kasi malamig Pero tingnan nyo guys yung view ng Hanoi City. Yan. Mga old talaga yung building nila dito. Tingnan nyo guys. Tapos traffic na. Hustle and bustle. Parang Manila. Pero dito mas masikip dito kaysa sa Manila. I mean kasi dahil sa mga structure saka sa gawa ng kalsada nila, 'di ba? Medyo foggy kasi ewan ko baka pag winter ganito talaga dito. Sige na guys, I'm gonna have a shower kasi baka malate na naman kami. So, see you later. Paglabas namin, napadaan kami sa statue ni Vladimir Lenin sa park na tinatawag nilang Nguyen Thai Hoc. Si Lenin is a major figure in communist history. Kaya may statue siya dito as a symbol of Vietnam's political ties and ideological influence during the 20th century. Parang reminder siya of Vietnam's historical connection to socialist movements. Guys, sobrang init pala ngayon. Layo na nilakad namin, parang nag-walk kami ng mga 25 minutes ni Mark from hotel. 21 degrees Celsius, winter ngayon sa Hanoi pero pinapawisan ako. Tapos sobrang daming sasakyan. So pumunta kami sa Mausoleum, close pa daw. So pupunta muna kami sa isang location, babalikan na lang namin yung Mausoleum.
Yan, guys, sobrang init. Sabi ko sana pala hindi na ako nag-pants. Mas maganda pala pag naka-short lang pag mag-walk kayo. Ang struggle namin is pag tumatawid ng kalsada. Alam niyo yun, kahit na tumatawid kayo sa pedestrian lane, kahit na nagpa-follow kayo ng traffic light, kahit go sa for walking, tuloy pa rin yung mga motor saka yung mga sasakyan. Sobrang unsafe na. Oo, mas feeling ko mas unsafe dito kumpara sa Pilipinas sa pagtawid. At least sa Pilipinas, pagka green yung walk na sign sa traffic light, safe tumawid. Makatawid ka talaga, pero dito hindi. At saka sa Pilipinas may may mga overhead pass, 'di ba tawag doon? Overpass. So dito walang overpass. Talagang bahala ka sa buhay mo, buwis buhay. Tapos hindi ka sasantuhin ng mga sasakyan. Dire-diretso sila. So in that aspect, mas na-appreciate ko yung Pilipinas. Kaya narinig niyo yan guys, yung mga beeping sound nila. Wala silang pakialam dito, noise pollution talaga. Sobrang ingay. Pagka babagal-bagal ka sa kalsada, pagka mag-change ka ng lane, bubusinahan ka talaga nila, wala silang pakialam. Init, napawisan ako. O siguro nag-adjust lang yung katawan namin. Kasi from negative 15 degrees Celsius to 20 degrees Celsius ba naman eh. So kaya siguro medyo mabilis kami pawisin na yan. Yeah, pero kung tutuusin, malamig na daw to sa Vietnam ngayon, yung ganitong weather. Kasi kami, parang pumunta na kami dun sa parang pinaka-town center nila, city center nila, kung saan dun yung mga touristy spot. Na-realize ko na mas maganda pala talaga na dun kami nag-book ng hotel sa medyo hindi center kasi parang dito sobrang busy dito, tapos mas malalaki yung kalsada. At least doon sa may area ng hotel namin, kahit busy yung road, maninipis lang yung kalsada, so parang mas madaling tumawid. Dito kasi, tingnan nyo guys yung kalsada, malalapad na siya, pero yung mga sasakyan, ganun pa rin, hindi ka pa rin sasantuhin. Kahit na may traffic light. Anong lugar na to? Then, dumiretso na kami para hanapin ang One Pillar Pagoda. Actually, medyo nawala nga kami dito kasi nalito kami sa Google Map. Pero awa naman ng Diyos, natagpuan namin siya. Napadaan pala kami sa Ho Chi Minh Museum, nakatabi lang ng One Pillar Pagoda. Pero hindi na kami nakapasok kasi sarado siya during that time. Sayang kasi malaki siya at feeling ko madami kaming makikita sa loob. Pagdating namin sa One Pillar Pagoda, yung main entrance niya is mukhang luma na. May mga posters na nakadikit sa walls. Usually, these posters are announcements or religious notices, and minsan, events or teachings related to Buddhism. The One Pillar Pagoda is one of the most iconic temples in Hanoi. Built originally in 1049 by Emperor Li Taitung, the design was inspired by a dream. So, napanaginipan daw ng emperor yung goddess of mercy na nakaupo sa lotus flower habang inaabot sa kanyang isang sanggol na lalaki. Bilang pasasalamat, ginawa ng emperor yung pagoda na nagre-resemble sa isang lotus flower na umaangat sa tubig. For locals, it's a symbol of purity, enlightenment, and blessings. Dahil dito, madaming tao ang dumadayo para magdasal for good health, fertility, and protection. Bali, pagpasok namin sa temple compound, bumungad agad sa amin yung Buddha statue. So, Buddha statues, according to locals, represent enlightenment, compassion, and the teachings of Buddhism, which is yung religion nila. Kaya, lagi siyang nasa entrance or altar area. May mga golden sculptures din sa loob na nakita kami. Sobrang ganda niya at very intricate and detailed. May mga flowers and offerings din sa altar, which symbolizes respect and gratitude according to the local Vietnamese. So, habang naglalakad ako sa loob ng temple, may napansin akong isang malaking wall poster illustrating the law of karma. Karma in Buddhism is the idea that every action has a consequence. Good actions bring good results, while bad actions bring suffering. It is a reminder to live mindfully and compassionately according to the teachings of Buddhism. I think ito din yung reason kung bakit mababa ang crime rates sa mga bansang may heavy influence ng Buddhism dahil sa belief nila na ito. Dito kami ngayon sa One Pillar Pagoda. So, pumunta kami dun sa loob na parang may temple, tapos
nakita namin tong parang wall kung saan naka-illustrate yung law of karma. Kasi naniniwala sila sa karma. So for example, ito, loving to work and serve others. Ang effect niya is bring a strong and healthy body. Tapos pag being lustful and promiscuous, it brings about sexual disorder and a broken family. Makatakot guys, no? Offering addictive substances to others results in insomnia, ignorance, and mental illness. Talaga. Tapos, ayun na, sumalubong na sa amin yung one pillar pagoda. It's a small wooden pagoda sitting on top of a single stone pillar, rising from a lotus pond. Ang unique niya talaga. May mga taong umaakit sa taas ng pagoda para magdasal at magsindi ng incense. So incense is used in Buddhist rituals as a symbol of purity, respect, and communication with the spiritual world. Yung pagoda pala na nakikita natin ngayon is actually a reconstruction. So hindi na siya yung original. Yung original daw was destroyed during the war. Pero the design stays faithful to the original concept. In short, hindi pa rin nila binago yung itsura niya. Ganun pa din. Aside sa mga prutas kagaya ng kiat-kiat at suha, may mga nakita rin pala kami mga red lanterns na nakasabit sa taas. Sobrang colorful niya, nakakatuwa. Kulay red sila. Very festive. Tapos sa isang sulok, makikita mo rin na nakahanay na yung mga souvenir shops. Sobrang dami mong pwedeng piliin at bilhin. So kung gusto mo ng pasalubong or ng keepsake, magandang bumili dito. Hindi rin siya ganun kamahal. Ganda ng mga nila guys, mga bonsai nila dito sa loob ng temple. Bonsai siya, no? Pero may may bunga. Isang So yan guys, dito na kami ngayon sa Ho Chi Minh Mausoleum. Mausoleum means parang libingan. So, nung nakapasok kami dito, grabe ang screen. Parang sa airport yun screen. Tapos may higpit sila sa dress code dito, bawal kang mag-short, dapat naka-pants ka. Nagreklamo pa ako kanina, sabi ko dapat pala nag-short ako. Yung pala bawal pala yung short dito sa loob ng mausoleum. So dapat pala pants guys. So, who No is shoes. Ho Chi Minh? So, si Ho Chi Minh, according to ChatGPT, was a Vietnamese revolutionary leader and politician who founded the Communist Party of Vietnam and served as the first president of the North Vietnam. So he was born in 1890 until 1969. So namatay siya sa 1969. Actually, yung mausoleum was inspired by Lenin's Mausoleum in Moscow. So kahit daw si Ho Chi Minh gusto niyang makremate, ginawa pa rin nila tong mausoleum na to para maalala siya ng mga kabataan ng future generation ng Vietnam. Seen as the father of the modern Vietnamese independence at saka very controversial figure siya internationally. Pinangalan sa kanya din yung isang city dito which is the Ho Chi Minh City. Okay. Kaya pala bago lang yung city na Ho Chi Minh, para recent lang siya. So mas older pala yung Hanoi City compared So guys, tara, i-tour namin kayo. Tara, puntahan natin. Pwede ba tayong pumasok sa loob? Check lang natin. Sa ating natin. Karamihan din guys na mga tao dito is mga turista. Yan siya guys. Hindi pakita ko pwede. sa inyo. Bawal pumasok. Grabe, nakagala uniform talaga yung mga pulis dito. Bawal. God, ang ganda. Parang sobrang formal. Ang dami ng flowers dito guys. May fund talaga sila for flowers. This is how they pay respect sa mga national sites nila, sa mga museums and parks, tsaka mga historical sites. Pagkatapos namin sa Ho Chi Minh Mausoleum, we decided to try something local. Sumakay kami ng cyclo or siklo. Ang cyclo is one of Vietnam's most traditional modes of transport. Na-introduce siya noong early 1900s during the French colonial period. Para siyang combination ng bisikleta at pedicab. May driver sa likod tapos ikaw yung nakaupo sa harap. Noon, ginagamit siya ng mga locals for everyday transport. Pero ngayon, mas tourist experience na siya. Para siyang version nila ng tricycle sa Pilipinas. Pero mas open, mas exposed at mas chill. Naalala ko tuloy yung kabataan ko nun sa Laguna. Lagi akong sumasakay sa tricycle ng lolo ko. Kaya nung nakita ko yung cyclo, parang may instant nostalgia talaga.
Honestly, nung una, medyo shy pa ako kasi akala ko pagtitinginan kami ng mga tao kasi nakaupo kami sa harap. Parang ikaw yung display, ganun. Pero after a few minutes, nawala yung hiya ko. As in, ang saya pala. Exhilarating yung feeling. Ramdam namin yung malamig na hangin habang mabilis na nagpepedal si Kuya Driver. Nakakatuwa at nakaka-excite kasi pwede siya sa highway. As in, kasabay niyo yung mga malalaking sasakyan. Medyo nakakatakot din kasi nga, yun nga, kasabay niyo yung mga sasakyan. Pero yun yung charm niya. It's one of those experiences na simple lang pero sobrang memorable. Yung tipong hindi mo makakalimutan kasi it makes you feel part of the city. Exposed, present, and fully immersed sa Hanoi life. After exploring the historical side of Hanoi, dumiretso na kami sa pinaka-iconic na cafe sa buong Vietnam, ang Cafe Giang. This place is legendary. It is the birthplace of the famous Vietnamese egg coffee, created in 1946 by Mr. Nguyen Giang. During that time, mahirap makahanap ng fresh milk, so gumamit siya ng egg yolk with sugar and coffee to mimic the creaminess of milk. Hindi niya alam he was about to create one of Vietnam's most unique drinks. A dessert-like coffee na sobrang dinadayo ng tourists hanggang ngayon. Yung cafe mismo, nasa loob siya ng isang narrow, tall, old building. Pagpasok mo, ang haba ng hallway. Parang endless yung passage niya, grabe. Ang cool ng vibe, parang hidden cafe na may secret entrance. Sa loob, very vintage yung interiors. Old walls, framed photos, artworks, and that classic Hanoi charm. Pag-akyat namin sa second floor, ang daming halaman. Very aesthetic, parang mini jungle cafe. Yung mga tables at upuan nila, maliliit. Parang pang squat position habang nagkakape ka. Ang cute, very traditional Vietnamese street-style seating. Sobrang daming tao sa loob, mostly tourists. Dinadayo talaga siya and you can feel the energy. Parang everyone is excited to try the famous egg coffee. Yung menu nila, simple lang pero solid. Egg coffee, salted cream coffee, coconut coffee, iced coffee, teas, at mga small pastries. Usually, nasa 40,000 to 60,000 Vietnamese dong yung drinks. So around 2 to 3 US dollars. Very affordable for such a famous spot. Nag-order kami ng salted cream coffee on ice, yung signature egg coffee nila at yung cream puffs nila na 4 pieces lang per serving. Yung egg coffee, ito talaga yung star ng Cafe Giang. It's made from whipped egg yolk, condensed milk, sugar, and strong Vietnamese coffee. Yung consistency niya, sobrang malapot, parang dessert na nasa cup. Creamy, thick, and yellowish yung color. Surprisingly, hindi siya malansa, walang egg taste at all. Pero honestly, para sa amin ha, medyo dessert na siya. Ang hirap inumin kasi medyo malapot na siya. Hindi ko siya masyadong type to be honest. Salted cream coffee pa rin ako. Yung salted cream coffee naman, creamy with slight saltiness. Pero hindi naman sobrang alat. Mas malabnaw siya compared sa egg coffee, kaya mas madaling inumin. Mas nagustuhan namin to kasi perfect balance ng sweet, creamy, and a little salty. Yung cream puffs nila, ang sarap, cold, soft, and may custard siya sa loob. Hindi sobrang tamis, sakto lang. Perfect pang partner sa coffee. Overall, Cafe Giang is definitely worth the visit. For the history, the vibe, and the experience, our score will be 7 out of 10. Pagkatapos naming mag-Cafe Giang, dumiretso na kami sa isa sa pinakamakabuluhang lugar sa Hanoi, ang Hua Lo Prison Museum. This place carries a heavy history. Built in the late 1800s by the French colonial government, originally ang purpose niya is ikulong ang mga Vietnamese revolutionaries o yung mga patriots na lumalaban para sa kalayaan ng bansa. Ngayon, museum na siya. Binuksan ito sa publiko para hindi makalimutan ang mga kwento ng sakripisyo, paghihirap at katapangan ng mga Vietnamese noong panahon ng digmaan.
the ticket price will remain unchanged. The ticket price is about 50,000 per person, and right now we close about 30% of the site and 70% still open. That's alright. And then, can we take photos and camera Yeah, as well? you Yeah. So, yung 30% na off siya, tsaka, kung okay na daw sa atin. Okay. Two, yeah, it's 100,000 for two, please. Yung entrance fee dito is around 30,000 Vietnamese dong. Sobrang mura for such an important historical site. So, sinabihan kami ng babae na maraming renovation na ginagawa sa loob. So, huwag kami mag-expect kasi yun nga, parang siguro hindi maganda yung view. So, okay lang, for experience lang namin na makapasok dito. So, So fee is 100,000 for one audio guide with the headset. 100,000 or Nag-avail din kami ng audio guide for an extra fee. Para siyang maliit na mobile phone na may headset. Bawat area may number. Pipindutin mo lang and then maririnig mo yung narration explaining the history of each room, each object, and each story. So guys, naka-walkman na kami. Ang ganda ng pagkakagawa, very detailed and very immersive. Pagpasok namin, ramdam agad namin yung bigat ng lugar. May mga detention areas for female prisoners. And dito ako pinaka naapektuhan. Makikita mo yung mga kwento ng mga babaeng patriotic fighters, mga nanay, mga anak, at mga kababaihang lumaban para sa kalayaan. Yung mga sinapit nila, sobrang hirap. Masikip na kulungan, walang CR, matigas na sementong higaan. May mga life-size mannequins din para ma-visualize mo yung itsura nila noon. Nakaposas, nakayuko, pagod, gutom. May mga larawan ng mga babaeng namatay sa kulungan. Actually, medyo emotional talaga tong part na to. Hindi mo maiwasang i-connect sa history ng Pilipinas, kung saan marami ring Pinoy ang pinahirapan at pinatay noong panahon ng gera. Habang naglalakad kami sa corridor, parang tumatayo yung balahibo ko. Madilim, masikip at malungkot. Parang naririnig mo yung echo ng nakaraan during Vietnam War. Isa sa pinaka-shocking na exhibit ay yung guillotine. Ito yung ginagamit ng French noon para bitayin ng mga Vietnamese prisoners. Isang malaking wooden frame na may mabigat na blade ang bumabagsak para putulin yung ulo. Brutal, cold, and terrifying. Makikita mo siya up close and the audio guide explains how it was used. Nakakakilabot. May mga kulungan din na ipinakita pero hindi ko sure kung original lahat, pero yung atmosphere sobrang raw. As you walk along the narrow corridor, mai-imagine mo yung itsura niya noon. Yung mga taong nakakulong dito, yung takot at yung pagdurusa nila. Ang hirap isipin na totoong nangyari lahat ng to. May mention din sila sa Banyan Tree, isang puno na symbolic sa Vietnamese resistance. Sa ibang accounts, ang Banyan Tree ay lugar kung saan nagtatago ang mga revolutionaries or nagiging meeting point nila, kaya naging symbol siya ng lakas, katatagan at pag-asa. Sa labas ay may malalaking posters with information about the war, stories of battles, sacrifices, and the long fight for independence. Ang daming matututunan at ang daming mararamdaman. Habang naglalakad kami, may nakita kaming altar with incense. Ito pala yung memorial altar para sa mga prisoners na namatay dito. Sa Vietnamese culture, incense symbolizes respect and remembrance. Kaya yung altar na to, parang tahimik na paalala na kahit gaano kalungkot ang nakaraan, hindi sila nakakalimutan. Hua Lo Prison Museum is not an easy place to visit, pero isa siya sa pinaka-importanteng lugar sa Hanoi. It's emotional, it's heavy, and it's honest. And walking through it reminds you how much a nation can endure and how powerful the human spirit can be. Pagkatapos namin sa Hua Lo Prison Museum, finally dumating na kami sa next destination namin, sa Bun Cha Huong Lien,
isa sa pinaka-iconic na kainan dito sa Hanoi. Dinadayo talaga siya ng tourists dahil sa specialty nila at dahil na rin sa isang very famous visitor. Ang Bun Cha Huong Lien ay naging world famous noong 2016 nung kumain dito si former US President Barack Obama kasama si Anthony Bourdain. As in dito mismo sila nag-dinner at mula noon naging pilgrimage spot na siya para sa mga food lovers. Kaya kung mapapansin nyo may mga photos sila sa wall at may tinatawag pang Obama combo sa menu. Ang specialty nila syempre ay Bun Cha, a classic Hanoi dish. Meron ding pork skewers, seafood rolls at iba't ibang side dishes. Simple lang ang menu pero sobrang solid. Hello guys! So dito na kami ngayon sa Bun Cha Huong Lien. Usually guided siya noong 2023 and pinakasikat siya ng Bun Cha kasi dito kumain si Obama and si Erlan sa nasa likod ni Erlan ang table kung saan kumain si ex-president ng USA Barack Obama. So piniserve talaga nila yung table. Bun Cha is a traditional Hanoi dish made of grilled pork served in a sweet savory broth, paired with vermicelli noodles and fresh leafy vegetables. Usually may mint, lettuce at iba't iba pang local herbs na hindi ko nakilala pero sobrang fresh. Kami, we ordered the regular Bun Cha. Kasama dito yung free fresh vegetables at vermicelli noodles. Nag-order din kami ng pork skewer. Isa lang pero ang laki na niya at ang sarap. Usually, pork shoulder or pork belly ang ginagamit dito para perfect yung tenderness at smoky flavor. And of course, we tried their fried seafood roll. Parang malaking lumpia na may mixed seafood sa loob. Malutong, flavorful at may mga hipon na malalasahan mo. Yung Bun Cha, grabe, unang tikim ko pa lang, instant favorite ko na. Yung broth, medyo manamis-namis pero balanced. Nalalasahan ko pa rin yung smoky grilled pork na sobrang tender. Yung vermicelli noodles, al dente lang siya. And then yung fresh vegetables, crisp and healthy. Yung pork skewer, juicy lang siya and may perfect char. Yung seafood roll, crunchy at malasa. Overall, 9 out of 10 ang score namin. Solid talaga sa sobrang sarap. I would highly recommend tong restaurant na to. We spent a total of 230,000 Vietnamese dong for the whole meal, including drinks. Equivalent siya to around 12.5 Australian dollars or 530 Philippine pesos. Grabe, ang mura niya talaga. After namin kumain, nagpahinga muna kami and then dahil humahaba na nga yung buhok ko, we decided to get a haircut sa isang local salon. Ang saya ng experience, iba yung style nila, iba yung vibe, pero sobrang accommodating ng staff. Isa talaga to sa mga small moments na nagpasaya sa trip namin. Hello guys! Nandito kami ngayon sa town center ng Hanoi. Pupuntahan namin yung isa sa mga madaming branches ng Jollibee. Yan. Pinakahihintay naming Jollibee moment. So ang Jollibee branch na pupuntahan namin is yung Jollibee Hanoi Center, which is yun yung pinakamalapit na Jollibee branch dito sa hotel namin. Yan. So remember, nakabook kami sa Champton Hanoi Hotel. At ang pinakamalapit doon is yung Jollibee Hanoi Center. Parang nasa loob ata siya ng parang malaking mall. Pakita ko sa inyo guys yung mall ah. Parang ang social nga nung mall eh. Yan si Mark, naghihintay. Yung Hanoi Center pala, mall pala yun. Hindi siya parang town center. Ang ganda ng mall, social. First time ko nakakita ng mall sa Hanoi. Akala ko yung mga shops nila dito, mga boutique lang. May mga social, yung mga brand nila dito. May YSL. Tsaka may Zara. Victoria's Secret. Malaking mall pala to. Parang bago siya, no? Katapos magpagupit, dumiretso na kami sa pinaka-favorite na fast food ng mga Pinoy, Jollibee. And yes, may Jollibee dito sa Hanoi. In fact, Vietnam has over 100 plus Jollibee branches nationwide. Ang dami talaga.
Yung branch na pinuntahan namin is inside Hanoi Center Mall, malapit sa hotel namin. Ang ganda ng mall, bago pa, pero pasara na kasi siya nung dumating kami kaya dumiretso na kami sa Jollibee for dinner. So ito na pala yung mga in-order namin sa Jollibee. Nag-order kami ng regular Jolly Spaghetti, of course my favorite, and regular Jollibee fried chicken na nirequest ni Mark. And then kumuha din kami ng Vietnam style sweet and spicy glazed chicken and shrimp burger na dito ko lang talaga nakita sa Vietnam. And for the drinks, nag-mango peach juice kami. Ang estimate ko, nasa around 180,000 to 220,000 Vietnamese dong yung total bill. So, around 10 to 12 Australian dollar or 420 to 500 Philippine pesos. Ang mura, di ba? For the taste review, yung chicken crispy and juicy as expected. Yung Jolly Spaghetti, parang sa Pinas, meaty and saucy. Favorite ko to since grade 1. Grabe. Yung shrimp burger, okay din. Though I was expecting more shrimp flavor. Parang may pagka-patty lang siya eh. Feeling ko madaming extender kaya ganon. Yung mango peach juice, refreshing. Bagay na bagay sa meal na kinain namin. For me, around 7 to 8 out of 10 yung score sa dinner namin dito sa Jollibee sa Hanoi. Not bad. At dito nagtatapos ang day 3 namin dito sa Hanoi. Grabe, ang dami naming napuntahan, ang dami naming natutunan at na-experience ngayong araw. Halo-halo talaga, may history, may culture, masasarap na pagkain at yung mga simpleng moments na nagpapasaya sa travel. Mula sa tahimik at makasaysayang One Pillar Pagoda hanggang sa mabibigat na kwento ng Hualo Prison Museum, naalala namin kung gaano kalakas at katatag ang mga tao dito sa Vietnam. Tinikman din namin yung mga iconic na flavors ng Hanoi, yung original egg coffee sa Cafe Giang, at syempre yung buncha na hindi namin makakalimutan sa Buncha Huong Lien. Sumakay kami ng cyclo habang feel namin yung malamig na hangin ng Hanoi. At natapos ang gabi sa isang comfort food na very familiar sa amin, ang Jollibee. Ang dami naming nakain, ang dami naming napag-usapan at ang dami naming na-experience. Ngayon, mas lalo naming nakilala ang puso ng Hanoi, ang mga kwento niya, ang mga pinagdaanan niya, ang mga lasa niya at ang buhay ng mga tao dito. Bukas, ibang adventure naman. Halong Bay awaits. Kaya stay tuned mga ka-travel.